Magandang hapon sa lahat. Happy Sabbath. Sabbath. Ako po ay magbibigay ng totoo kung paano ko po nakilala ng ating Panginoon at kung paano po ako naging member ng Friends for Life. Ako po ay lumaki sa probinsya ng Tarlac, Quezon. Dati po akong sakristan sa aming simbahan. At kami dapat ay pag-aaralin ng pari pero hindi po natuloy dahil nagkatuloy po. At taong 2012, nakaroon po na daw ng problema ng pagsubok sa buhay dahil ang aking nanay po ay inatake sa puso. At nangailangan po kami ng pinansyal dahil po para po masugod sa Lucena. Kasi nung sinugod po namin sa Tanawan Hospital ay wala pong ambulance. Kaya kami po ang provide ng sasakyan. Pero nung nakahanap po kami ng van, nangailangan po ng 4,000. Pero dahil nga po si Papa yung sasaka, si Mama naman po ay nagtitig ng mga kanin. Wala po kami ganun kalaking halaga. So sabi ko, Papa, baka pwedeng half lang muna para lang magdala si Mama sa Lucena. Pero hindi po pumayag yung lahat. At kailangan ko talaga buo yung mga 4,000 ay bibigyan. Hanggang sa yun po, hindi siguro hindi na kinain ni Mama dahil kailangan maagapan. Kasi may bumala ng dugo sa wala ko sa lamunan kapahinga. At hindi po naging sanhi na may magkamatay. So ako lang po nandun, nasa tabi po ako ni Mama, dahil si Papa nga po ay nag-asikaso kung saan po makakailang ng pera. So bilang anak po na nandun lang sa tabi ni Mama, mahirap makita na yung magulang mo na nahihirapan. So talagang malaking pagsubok po. At sila ate, sila kuya sa Bulacan, doon po sila nanirahan. After po nun, pinunta ko sila, binalita ako ng kung nangyari kay Mama. Then, December 2012, after malibig po ni Mama, sinama na nila ako sa Bulacan para po doon ako magdalahan. Dahil malalungkot ako sa Quezon pag naliban kasi po malapit ako kay Mama. And doon po nag-start, nagtrabaho na ako, kasi napunta ng Antipolo, napunta po ng Paranaque, at nag-work po ako sa Walter Sukat, Paranaque. Doon po ay umabot ng 2 years na higit. At after po noon, naging isang Grab food delivery rider naman po ako, 2019. Yun po bilang isang Grab, hanggang ngayon naman po malakas ang kita. Pero dati, nakunti kasi ang rider. So hindi niya gagawan sa booking. Halos kapag one day, kapag malakas, 1,500 to 2,000. So triple ang kita. Minimum, triple bilang siyang minimum. So yun po, nakapag-ipon ako. Nakapunta ng magamit sa bahay, nakakatulong kay Papa, so hindi na problema pagdating sa pinansyal. Lalo na ako pala po mag-isa, sa pala mga tinutulungan. Noong 2021, sa ganung kalagayan po ay nalulungan ako sa bisyo. Ako po ay nagsusugal, nalulungan ako sa inyong pag-iinom ng alak, at yun po ay nag-start naman ng May. Hanggang umabot ng month of November. Ilang buwan lang po yun, pero kung may maraming nangyari sa akin. Yung mga napunta ko pong gamit, TV, lahat po yun, may benta. Dahil nga po sa ganong salsak, pagsusugal ko po. At kasama na po yung motor na aking naipundan, na wala rin po sa akin. So, nag-back to zero po ako nung time na yun. At talagang, hindi ko ako lumalabas ng bahay. Natulog ako sa apartment sa Paranaque. Halos pagkain, hindi na po nakakain. To the point na nakaisip na po akong suicide. Kasi bukod po doon, may mga napupuntahan po akong mga tao. So medyo may kalaking halaga. Sabi ko, takot akong mahulong pag hindi ko ito nabayaran. Hindi ko alam na aking mga kapatid sa Bulacan. So, halos problema naman po ako noon. Tapos sabi ko, for the last time, kailangan ko sabihin sa aking mga kapatid ko ang may mga problema sa kanan namin. Lakas loob na lang po. Talagang may takot kasi mapapagalit tayo. Lalo yung ate ko po, medyo may pagkaano. Ganun po. Tapos, hindi ko bahala na. Pero nung pinuntak po si ate, tinawagan, Kuya Luis na nagpapasalamat dahil may mga kapatid ko akong pangunawa. Hindi po na lang inuspihan, sabi nila sa akin, okay lang yan. Minsan nakakatawa kayo mga magkakasala, pero at least natututo ka. So, umuwi ka ng Bulacan, tutulungan ka ng kuya mo para makabangon. Bibigay ka ng itong halaga para mabayaran yung mga napunta mo sa Paranaque.
Yun po, Buyong Bulacan, and January 2022 ay lumos po ako ng Marilao para doon po muna magtrabaho bilang patay ng pares sa aking pinsan. At habang patay po ng pares, nag-download po ako ng TikTok para po mapaglibang-libang. Dahil natutunan po sa akin yung guilt, natutunan po yung bigat kung bakit po nagawa yung mga ganung bagay. At yun po, habang nag-download po ako ng TikTok, dumaan po sa wall ko si Kuya Bernie at Kuya Nervin na live. Kumawit po sila ng mga gospel song. At habang ako po yung nakikinig sa kanila, hindi ko may iwasan hindi maluha. Hindi ko po alam kung bakit, kung saan tumutulo po ang aking luha habang nakikinig sa ilang mga awit. Yun po hanggang sa naging suki ako ni Kuya, every time na naglalagay po sila, ay nandun na po ako palagi. At ako po yung naging member ng kanyang GC na Depression Survivor Team. At doon, unti-unti pong nawawala yung bigat. Unti-unti pong nakaka-move on sa mga nangyari sa nakaraan. And hanggang sa nila po na Panginoon na kayo po ay magkita, ano po nun, in-invite ko ni Kuya na lumos ng Manila at nagdala po ako ng regalo. Ako po yung ginawang messenger ng aking mga kagising na magbigay po ng regalo kay Kuya. Sakto po ng Sabbath. At sabi ni Kuya, magsimba ka na rin sa Apubay State Church sa Taguig. Yun po, malakas po ko lang noon, tanghali na po ako dumating. At katulad po ng ginagawa natin na salo-salo, mga kapatiran, ganoon po doon sa Apubay. At sabi ni Kuya, wala po kaming soundman. Baka willing lang kaming soundman grupo. Yun po yung tinanggap ko. After po noon, nag-training na po ako ng 2 months kasi po may training kapag papasok po sa grupo. Sabi ni Kuya, baka willing ka mag-Bible study, umapit ng crusade. Sakto naman po noon, may crusade sa Bago Kaya study. At yun po, 2 weeks po yung ginanap. Gabi-gabi po kami nandun, kasama ko po sila Kuya. At doon ko po naunawaan. Although dati po nagbabasa ako ng Biblia, sa Kristal po, pero di ko talaga maunawaan, di ko po alam kung bakit, wala po talaga po ang pasok. Pero ngayon po, unti-unti, naunawaan ko po ako ng nakasulat sa Biblia ng Salita. Tungkol sa Sabbath, paano yung mga bawal at bawal na pagkain. At yun po hanggang sa taong 2022, buwan ng November 19, akin na po tinanggap ang aming Panginoon bilang personal tagapagligtas. Amen. So, ngayon po, kasama na po ako nila Kuya na naglilingkod, although hindi man po ako taga-singer. Pero, sabi nga Kuya, basta tuloy-tuloy lang ngayon. Basta talento ay gamitin sa Panginoon, ang Panginoon bahala at sa iyong talento. At ngayon po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako bigyan ko yung pagkakataon na although na wala po yung motor ko noong una, at ngayon po meron ako itong motor at ako isa ng joyride na joyride motorcycle taxi. So ang kagandahan lang po dito ay hawak namin ng oras. Kahit pumunta ako sa probinsya, mag-ilang linggo okay lang kasi wala po kaming amo. So hawak po namin ng oras. Dito po naranasan, simula na napasama ako sa group of Friends for Life. Dito po yung dating para pinapangarap ko lang. First time po na makasakay ng aeroplano, first time po makasakay ng barko. Nakapunta ng Luzon, Visayas at Mindanao. So simpleng mga may lapok ay malaking pagpapala po yun. Lalo dati parang pinapangarap ko na yung ganitong lugar pero may nararating na. Dahil nga po yun sa blessings ng Panginoon. Kaya ngayon po, sabi niya kaya kanina, sa tuwing nakakita kami ng mga nababautismuhan, although kami po yung nagiging kasangkapan sa itong gawain, yun po yung malaking kasiyahan sa aming puso. Hindi po yung matutumbasan ng tayo mahalaga. Yung tuwa, yung saya na nararamdaman namin na yun, nag-uumapaw. Talagang hindi po namin na-explain sa sobrang saya. So yun po, katulad po ng aking abutin na yun, na alam po natin na malapit ng kabutin natin Panginoon Jesus. Kaya, ang aking dalangin, nawa sa kanyang pagbabalik, tayo makasama sa langit ng bayan at umana tayo ng buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin ang misaheng mawitin ang aking panalangin.